So ngayon naman, syempre, another episode of Petals and Pressures. So we're going to talk about, once again, yung mga pressures na nafe-feel natin, lalo-lalo na tayo mga students. So first and foremost, tanong ko lang, kamusta kayo? Kamusta ba kayo ngayong SEM? And especially ngayon talaga. Ako, sobrang stress ako ngayon kasi sobrang dami ng gawain as in sabay-sabay. I agree. Sunod-sunod ako ang gawain ngayon, no? Share naman ako. Ngayon, super, naman ako ngayon, nasa right headspace, pero sa sobrang dami, nawawala na din talaga na like, super. For me, what I can say is, nabagsak na resistance ako, hindi ko na kaya. Yun, totoo nga na parang yung second sem talagang, doon talaga yung pinaka-challenging kasi papalapit na din naman ang finals. Pero I am happy na, ayun, kahit super stressful nga, we are still fighting and yun, malapit na yung finals. So, masusurvive din natin to. Pero naisip niyo ba na parang, ano kaya yung nafe-feel, lalo-lalo na nung mga nasa student court, yung pressure, yung stress nila, kasi hindi lang academics yung hawak nila pati na rin yung organization or yung mismong hinahawakan nila. So, with that, nagtanong ako sa mga iba't ibang student, nagtanong tayo na kung ano nga ba yung ginagawa nila o kung ano yung nafe-feel nila whenever they feel, yun nga, yung burnout or stress. So, yung first question nga natin is, paano nga nila na-manage personally yung stress and workload? So, sinasabi nila doon na parang, na they manage stress and workload by trying to stay as organized as they can. So, they always have to do meron silang to-do list, also sticky notes and calendar. So, minsan na nga lang, napapaisip daw sila na parang may nalimutan ba silang gawin. And parang what excites me is that meron silang, or like organized pa rin sila as much as possible. So, ano yung thoughts nyo na parang they still handle those stress by being organized? So sa akin naman, as org member din ng isang or as a vice president kaya medyo mataas din yung position ko, tama yung pag-aayos nila ng organization kasi for me, pagka-organize lahat ng gawain or merong detailed pagkakasunod-sunod or detailed dissemination of tasks lalo na sa oras, ay lalo kang makikita mo yung resolve ng iyong paggagawa and also makikita mo yung malapit na, unti na lang, gagawin ko na to as much as possible para wala nang gagawin. Kaya better na may organization ka sa iyong task. Actually, ako din, kasi sobrang malilimutin ko, kaya gumagawa talaga ako ng to-do list every time na dire-diretso or madami akong gawain. Kasi sobrang makakalimutin ko, talagang naliligdangan ko at nagkakaroon ako ng miss activities pag wala akong to-do list. So, ayun. Yun nga, mahalaga din talaga na organized ka on your own na meron kang mga ginagawa and yung mga to-do list nga. Next, sinagot din nila actually na parang aside from that, namamanage din nila yun by having a rest. Kumbaga, nagpapahinga din sila. So, for me, yun yung pinakamahalaga kasi kahit gaanong pagod mo, mahalaga pa din na nagpapahinga ka kasi wala ka pa rin magagawa even though kailangan mong gawin isang bagay, hindi mo siya magagawa unless nagpahinga ka talaga. So ano yung nafe-feel yun na pahinga nga ba mas importante? Of course, kasi hindi ko naman, wala ka naman magiging energy if wala kang proper rest and all. Oo, importante din naman yung magpahinga tayo. Kaya dapat lagi natin isipin like, nasa member tayo ng org, dapat meron din tayong life outside ng org. Yes. And one more thing, inad din nung na-interview natin is that lagi niya din iniisip na hindi lang siya nag-iisa all throughout the journey. Siyempre kasi member ka ng org, even though, president kasi siya ng GPIP. So even though president siya, iniisip niya pa din na hindi siya nag-iisa na, yun nga, mahalaga yun kasi pwede humingi siya ng tulong and yun, para magawa na din lahat. So, ayun. Yun nga, sabi ko nga kanina, dissemination of tasks. Kaya as Vice President of the org ng GAPSI ay nakikita ko na pagka meron kang kasama sa isang org, malilesen talaga yung trabaho nyo. And also pagka yung may mga activities na
super bombarded na kayo, at least mabibigay mo yung iba sa mga ka-members mo. Hindi lang yung ikaw lagi kasi lalo kang mag-burnout pagka ikaw lang ikaw ang gagawa. Yes. So, kasi syempre, kapag mag-isa ka lang, I mean, hindi kasi mag-work yung isang organization itself kung mag-isa ka lang, na ikaw na nga yung nag-iisip ng idea, ikaw pa din gagawa ng letter, ganyan-ganyan, sobrang hirap nun. So, ang main point talaga nito is to ask for help. Yun yung talaga yung mahalaga. So, may i-add po ba kayo doon? So, for the next question naman, have you ever experienced burnout while being part of the organization? If so, what factors contributed to it and how did it affect your performance or motivation? So they said that yes, talagang really present yung pagkakaroon ng burnout or stress, especially kapag nagsasabay yung ACADS and or works. Kasi isa daw sa mga factor na yun is ang daming kailangan ayusin, tapusin, and gawin. Which is true kasi yun, part din ako ng org and not only one org, pero dalawa, TGJ and GAPSI. So, pag talagang pinagsabay-sabay sila, sobrang nakakapagod siya. Pero at the end of the day kasi it is our choice, or yun, choice din naman natin to join, or choice ko talaga to join. And yun na, important is na ma-manage mo talaga siya on your own. Okay, so ikaw, So, I'm not part of the organization, pero there are these around me na I see their hard work and yung pagod nila. So, I really admire them for what they do and what they bring to the table once they are in there. so one more thing daw is yung question din kasi parang kung nakaka-experience ka ng burnout or stress, naapektahan din ba yung motivation? And they said yes. Kasi syempre, kapag nagsabay-sabay silang lahat, kapag na-stress ka, mawala yung motivation mo to do those things kasi nga pagod ka. So yung mahalaga talaga for me is so yun, nabanggit nga natin nga, nawalan sila ng motivation. So, ano yung masasabi niyo dun? Kahit na wala naman yung motivation nila, parang nagiging pa rin nila yung motivation nila. Kasi willing sila mag-grow, mag-learn, at mag-show up, then kahit may doubts. Hindi naman nila kailangan maging perfect, kailangan nilang maging sila. Yes! Love it! Love it! Love it! Now, sa huling question naman, tinanong din natin sila kung yung org ba nila mismo is may nabibigay ba silang support sa mga members na of course nagdi-deal sa stress and burnout. So, nag-suggest din sila ng mga pwedeng gawin nila. And what surprises me is that meron silang kanya-kanyang mental health system, parang support system. Kumbaga, ang support system nila is sinasabi nila na yung organization mismo. Na every meeting, meron silang parang time for themselves na mag-reflect and pag-usapan kung napapagod na ba sila kasi talagang nakakapagod ang maging org member. And another thing is that, yun nga, may mga, parang lumalabas din daw sila. Parang for example, tuwing Saturday or tuwing after event, lumalabas sila para kumain and para maghayahay muna for the meantime. So, kayo ba, parang mahalaga din ba yun na parang magkaroon kayo ng time to your members na magkaroon na ng mga konting reflection lang? Sa amin, sa org namin, after event, kami, debriefing. So, after event, magpapresent yung president, magsasabi na anong nagawang maganda at anong nagawang mali. And also to appreciate the members na nagawa ng event. Tapos, amin naman, sa pagkain namin, meron kami mga pros na ibibigay ng pagkain after event. At very thankful po kami doon. And lastly po ay yung syempre, after preparation, we tend to go out together para po kumain, lalo na sa mga, kahit dyan lang sa Jollibee ay na-enjoy naman namin ang mga brief moments na magkakasama kami. Lalo na pagka after this coming month ay mawawalan, magkakaroon na po ng bagong members ng organization. So, mamimiss ko po ang iba namin. So, kayo, ano sabi niyo? Sa organization naman namin, nabibigyan talaga kami ng support, lalo na pag tatanggal ng stress. Kasi
kagaya nito, magkakaroon kami ng event na pasaklaban. Doon sa pasaklaban, talagang makakatanggal siya ng stress, lalo-lalo na ngayon na magsa-semis and finals na. Through games and such, talagang makakalimutan mo yung stress mo and yung mga isipin mo pag nandun ka na sa pasaklaban. Rating. Can't wait, can't wait. Now, let's conclude everything, no? Kasi, so, yung main point talaga ng podcast na kasi is yun nga, petals and pressure, is we're going to talk about the pressure and the feel ng different students here sa university natin. And yun nga yung one main point na yung burnout and stress, most especially ng mga member ng student organization. So, pinaka-important kasi din na tingnan natin pa yung pagiging member ng student org is hindi yun, kumbaga, hindi siya isang madaling trabaho for everyone, lalo na for ako, especially ako kasi ako talaga I am running to be one of the nung makatanggap na Latin honors when I graduate. Pero yun nga, and at the same time, nandun din yung isipin ko na parang gusto ko rin naman na maka-experience ng hindi lang more on academic, na hindi lang magbabasa ng mga libro na yan, magsasalo ng or magsusolve man. Ayoko lang ng puro ganun. That's why yun nga, nag-join ako sa TVJ nung first year ko na kahit yun nga, wala naman akong enough knowledge about that. Pero nag-join ako kasi nga gusto kong maka-experience pa ng ibang bagay outside academics. And yun nga, GAPSI, na noong una pa lang gusto ko din talaga mag-join. And yun, nabigyan ako ng chance now na maging secretary. And I I am grateful na naging part talaga ako ng mga organization na yun. Kasi bukod sa yun nga, na-experience ko yung mga bagay na gano'n, nakahanap din ako ng new environment, ng new circle of friends and group na alam ko na matatakbuhan ko whenever I need. And siguro, even though yun nga, nakaka-stress siya, just like what they said, na parang nakaka-stress naman talaga na maging part. Ang mahalaga is, alam mo kung ano yung ginagawa mo, at the same time, may kasama ka. Yun yung talaga siguro makaka-lessen up ng pressure, ng stress, and ng burnout. Which is, alam mo sa sarili mo na hindi ka nag-iisa. Na kaya mo basta, yun nga, together with your members. Over naman sa lahat. So, Over naman. Sabi mo naman lahat. Pero yun nga, sa akin naman, as I'm aiming for president this coming election year for our GAPSI. So for me, kaya lang naman din ako nag-GAPSI is I want something to leave behind when I'm nag-graduate na. Kasi sayang naman yung 4 na taon kung ang pinuntahan mo lang ay classroom, tapos classroom lang ulit, walang ibang lugar na napuntahan. At yun nga, pagka on burnout naman talaga, as in, hindi masasabi madali ang mag-org, lalo na kung ikaw ay officer, kung ikaw ay meron ding academics na iniintindi. So for me, ang masasabi ko lang talaga ay, ang masasabi ko lang talaga ay, rest and feel the moment of the organization. Wag lang yung puro trabaho at wag lang din puro aral. Enjoy the moment that you have, lalo na kung may experience ka pang mas better kung nasa part ka ng organization, at lalo na kung officer kayo. And with that po, I give this mic to Angeline. So guys, I'm not aiming for anything, pero you know what, kaya nyo yan. Parang 4 years din, pero it's okay to give up and to shift courses if you think hindi siya talaga para sa'yo. I like that. So yun nga, as hindi member ng board, na-observe ko lang na sobrang stress na nila at nag-burnout. Pero nabi naman dapat nilang tandaan na there's always a life outside of board. I know lahat tayo nasa-stress, nag-pressure, and nagkakaroon ng burnouts. Pero isipin rin natin yung sarili natin and huwag natin nakalimutan yung health natin. Kasi yun yung mas mahalaga sa lahat. Mental health. Yun. All in all, ang mahalaga is kayo.
Yun, yung sarili nyo, unahin nyo, and yun, always take care and don't waste your food po. Yun na. And this is